Alam mo, pag nag-overthink ka, may anxiety ka, alam mo, ito yung pinakawag mong dapat gawin. Yung borrow suffering from the future. For example lang, mabilis lang. May mga bagay na, halimbawa, may recitation ka bukas. Tapos ngayon, parang kinakabahan ka. Ngayon, kahit bukas pa yun, ibig sabihin, hinihiram mo yung suffering para bukas. What I mean is, ngayon, wala ka na, dapat mag-relax ka lang. Gawin mo lang yung mga roles mo, gawaing bahay, mag-aral, mag-prepare sa recitation niya, kung ano man yun. Or in the future man, minsan kasi pwedeng mangyari nga yun. May mga possibility, halimbawa, economic crisis, World War III. Wag mong gagawin, yung borrow ng suffering from the future, and alam mo yun, and ano mo ngayon. Halimbawa, wala ka namang pwedeng masisi sa kalagayan ng politics sa Pilipinas, kung sino yung mamumuno, kung ano yung magiging ekonomiya, kung magiging ano. Alam ko, napaka-importante mga bagay ng mga yon, pero sa future pa yun eh. Worrying, does it affect na yung magiging outcome ng future. So, wag mong gawin, mag-borrow ng suffering, at ngayon, present moment, masisira yung present moment mo kasi nga, yung suffering na para sana sa susunod pang panahon, iniinda mo na ngayon. And yung present moment, hindi ka nabubuhay sa present moment dahil nga, hinirang mo yung suffering from the future. Ang sabi nga ni Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Minsan, di ba dapat kabahan ka lang sa gantong moment lang or sa gantong ano lang. Ang nangyayari, pagka naghahanda ka ng thesis, recitation, sa interview ng trabaho, sa paghahanda ng negosyo, 1 month, 2 months from ganito, di ba? Kinakabahan ka na. Kinakabahan ka na for the future. Hiniram mo na yung suffering from the future, in-implement mo na sa present moment. So, para, ang alam ko dyan, para ma-live ka sa present moment, ang mga dapat mong gawin, ganito. Parang i-enjoy mo yung lahat ng nangyayari, mga little things. Sabi nga nila, ang sabi ni Marcus Aurelius nun, alam mo yun yung wheat na parang ano siya, na bending at its own weight, yung bunga niya. And yung, alam mo na, yung mga ibon, mga langgam, lahat ng ano, ino-observe niya, lahat ng bagay na sobrang minute, yung sobrang ano, yung mga maliliit na bagay lang. Yung talagang ano lang, i-enjoy mo lang yung present moment, kung ano yung nangyayari ngayon, kung yung kape mo, tingnan mo yung pag-ikot ng tubig kapag kahalo mo, or yung wife mo, pakausapin mo yung ano, alam mo yun, i-enjoy mo lahat nung sinasabi niya, yung, alam mo yun, yung maliliit na details, kulay ng mata niya, kung nasaan yung mga nunal niya, yung ngipin niya, alam mo yun, i-enjoy mo lahat eh, yung mga pilik mata niya. Alam mo yun, yung mga, yun, sa anak mo, i-enjoy mo yung mga little moments, yung mga paglalaro, yung mga holding hands nyo, yung mga, alam mo yun, yung mga pagtatabi nyo. I-enjoy mo yung present moment ngayon, maging present ka. Enjoy mo lahat ng maliliit na bagay. Bago ano, alam mo yun, para mabuhay ka sa present moment, hindi ka mag-suffer na future pa mangyayari. Huwag mong gagawin yun. So, ito yung point ng video, to avoid suffering, to avoid anxiety, overthinking, na hindi pa naman nangyayari ngayon. Thank you.